Mga ka-POV, nandito na tayo sa part 9. Mas marami pang laugh trip na siguradong makaka-relate ka. Simulan na natin! Every Pinoy knows the struggle. Isang tsinelas lang ang natira. Yung isa, parang may sariling buhay at lumalakad mag-isa palabas ng bahay. Ang ending, sa pilitang mag-partner si left foot at si paamong hubad. Walang makakatalo sa Pinoy pagdating sa tawaran. Kahit bawang at sibuyas, parang negosyasyon ng peace treaty. Sa dulo, parehong panalo. Si ate may benta, ikaw may discount, at may libre pang ngiti. Walang sapatos? No problem. Basta may bola at improvised ring, game on. Dito lumalabas ang tunay na galing. Kahit poste lang ang backboard at ilaw lang ng poste ang spotlight. Pag rice cooker na lang ang pinagtitinginan, ibig sabihin may tensyon sa mesa. Sino ang tatanggap ng huling subo ng kanin? Usually, either ang pinakagutom o yung pinakamarunong makisalo. Sa jeep, walang salitang punuan na. Kahit seksi ka na parang sardinas, may space pa raw sa lapag, sa gilid o minsan pati sa bubong. Pinoy style carpooling to the max. Laging may isa sa barkada na nagiging official photographer. Ang dami mong shots ng lahat, pero pag ikaw na, wala. Either blurred ka o tadtad ng ulo lang sa frame. Kung may Olympics sa pila, panala na tayo. Kahit gutom ka na, worth it ang paghihintay basta't may chicken inasal at halo-halo sa dulo. Classic Pinoy patience test. Hindi official ang piyesta kung walang take home. Yung ulam, nilalagay sa ice cream tub, foil o kahit plastic bag. Para bukas, second round ng handaan sa bahay. Alam na alam mo, bawal i-request ang My Way. Legendary na ang tension kapag may nagbabalak kumanta nito. Kaya kung may mag-type ng number, automatic change topic na lang please. Ang rice serving sa food court, parang bundok. Sobra sa plato, halos mahulog na sa tray. Pero syempre, hindi pwedeng may matirang kanin. Bawal ang sayang. Pag sumakay ka ng jeep, free ride na may free concert. Minsan rock, minsan love songs, pero laging full volume. Kahit ayaw mong samayaw, napapapa-vibe ka rin. Ang tunay na alarm clock ng Pinoy, yung matinis na sigaw ng taho. Umaga pa lang, biglang craving ka na for arnibal at sago. Walang tatalo sa ganitong gising. Pag may balikbayan, automatic pasalubong time. Kahit socks lang o keychain, parang treasure na rin. Ang saya ng feeling, kasi more than the item, yung thought ang mahalaga. Pag may bagyo, parang instant camping. May kandila, instant noodles, at kapitbahay na kasama mong magkwento habang brown out. Survival mode with extra bonding moments. Bata ka man o matanda, lahat nahilig manghuli ng tutubi. Walang gadgets, walang wifi, puro laro, habulan, at tawanan lang. Simpleng kaligayahan, pero sobrang saya. Yun ang part 9 mga ka-POV. Huwag kalimutang i-like at i-share. Kita-kits sa part 10, mas exciting pa!